Araw po kayo ng linggo. Oo, paring Omar, good morning. Saan ba ang mic ni paring Omar? Ito, yun. Oh. Araw po ngayon ng linggo. Live po kami sa palatuntunang saktong-sakto lang. Saktong-sakto po ang mga balita at komentaryo dito ho sa MIB4. Kami po inyong napapanood via Facebook at kami po mapapanood nyo rin sa amin pong YouTube channel. Opo. At pwede po ninyo kaming subaybayan dyan po sa YouTube naman. Sa YouTube channel. Oh, pero sinisikap po namin makapag-live dyan ho sa atin hong channel. Anyway, mga reliyoso po at hindi po pwedeng dadaan ang araw ng ano ba yung naririnig ko? Hindi po pwedeng hindi dadaan ang araw ng linggo na wala ho silang pagsimba. Oo, Sa isang Katoliko partner, ito'y siesta sa kanila. Yung araw ng linggo. Oo. At Totoo? Mukhang walang pahinga ata, partner. Oo, last kagabi, 11:59 natapos yung open campaign. nakakalungkot yung nangyari dyan sa bayan ng Bako. Yung asawa nung kandidatong kapitan, oo, kung ito'y may political relation, dahil ang kwento nito, partner, Oh. binaril yung asawa nung gunman sa higaan nung kandidatong kapitan. Ibig sabihin, partner, parang nagkamali ng Nagkamali. ng paglikida. Kung ang target ay yung kandidato, kung may political related. Kasi hanggang ngayon, wala pang... Partner, kahapon nga, naghihintay ako ng plus report dito sa MIB4. Kasi ang alam ko, nakausap mo yung sa information ng PNP dito sa First District sa Mindoro. Mas nakita ko sa national media yung yung balita, pero hindi detalyado. Tapos pero may mga panimulang tayo, partner, kung mag-iimbestiga tayo. Ibig sabihin yung gunman partner, pauli-uli lang doon. alam kung saan tutulog. Nakahiga alam niya kung saan nahiga lagi yung target niya. Pero dahil sabi mo nga, ang kwento ay parang nag-switch, nag-iba ng posisyon, nagkamali. Dahil nalasing daw yung kandidato. Hindi pag siya ayon doon sa balita, ayon sa testimonya nung kandidato, yung asawa nung binaril, kapag siya raw ay nakainom, ay hindi siya tumatabi sa kanyang asawa. Nagpapalit ng pwesto. So kung ito may political na related, matutukoy. Pero partner, nakakabahala, isang araw na lang kasi para doon sa pero may nangyari pang ganito ngang kaguluhan, krimen sa ating lalawigan. Malaking dagok ito sa mga kapulisan. Kasi kala natin kampante na tayo na matatapos na yung itong barangay at SK election, pero may sumulpot pang isang krimen. Malaking dagok sa kanila sa PNP. Oo, at saka kailangan dito ito, hindi naman natin nilalahat. May mga ibang kapulisan na pag ganito ang mga investigation, medyo mabagal. Hindi naman natin masisisi dahil sabi nga natin, kahit ikaw man si Superman, ikay malulusutan sa isang bagay na hindi mo inaakala. Di ba? Pero
laging sinasabi ng pamunuan ng Philippine National Police, yung mga ganitong uri ng pangyayari, lalo sa Oriental Mindoro, ay mga unsolicited case. Oo. Yan naman lagi ang sasabihin nila. Oo, at hindi naman yan magbibigay ng buong detalye kapag lalo't pag ang pulis ang nabubutasan. Oo. Eh may mga kwan sila diyan eh. May mga top secret silang sinasabi. Oo. Kasi hindi lang naman yan yung mga ganyang krimen ang nangyayari na masasabing mabagal ang investigation. Hindi lang naman ho kami ang nagsasabi nito. Maging ang ilang ahensya ng gobyerno, laging pinupulaan ang sistema ho ng PNP. Hindi kami. Hindi lang ninyo sa amin ito maririnig. Nasasabihin namin mabagal ang investigation. Kasi may protocol nga namang ginagawa ang kapulisan. Katulad na lamang doon sa mga ilang incident dito. Yung isa pang nangyari dito, yung sinasabing rapist. Yung marami raw may nabiktima na sa Oriental Mindoro. May nabiktima sa Santa Rita. At sinasabing ang huling press release nila, wala na sa Mindoro at Nasa sa Kalibanan ng Batangas. Ibig sabihin, napapattern nila yung intelligence monitoring nila. Pero mahirap tukuyin. Pero hindi nila matukoy. Kaya minsan, napupulaan ng mamamayan yung isang estratehiya ng PNP na may mga pagkukulang siguro. Partner, imagine mo, sabi mo nga, tukoy na nila, nasa Batangas na, wala na sa Mindoro. Hindi mo pa hinuli. Hindi mo hinabol. Partner? Parang, mahirap din talaga sa bahagi nila, kasi puro katanungan naman ang sumusulpot, lalo pat mga ganyang crime. Mga heinous crime, Natanong ko yan sa ating provincial director kay P.D. De Los Reyno. Balita ko, nahuli na raw yung sinasabi ng English. Hindi pa totoo yun. Hindi pa ang totoo niya, hindi ko na pinahuhuli. Hindi ko na pinahuli. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Partner, bago magkahulihan good morning kay Sir Dan Jeremia, nanonood sa ating ngayon. Tsaka syempre, kay Madam Ces Rojas, good morning Sir Ed. At syempre, dun sa dating SK nitong Barangay Lumang Bayan, Calapan City, kay Maria Siren Asedera Clerigo. Good morning Madam, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga rin kay Kapitan Ricto ng San Agustin. Good morning po. Nauhan. Yan ba yung partner sinasabi mong walang kalaban? Walang kalaban. Siya yung ABC dati. Oo. Hanggang ngayon, ABC. Dahil after ng itong eleksyon, after bukas, mag-schedule sila ng eleksyon, malalaman kung siya pa rin ang... pero lalaban pa rin to. Depende na yan sa basbas ng... Alam mo yung mga ganyan, kuha na yan pinakikialaman na yan ng mga mayor-mayor nila. Yung pagiging ABC. Tatanong ko nga sana sa'yo, kung ito bang barangay at SKA election na ito ay partisan or non-partisan na itong mga kandidato na ito? Hindi, sa guidelines ng local government at saka ng COMELEC, non-partisan. Non-partisan. Pero, partner, ramdam mo naman, kahit dito sa atin sa Calapan, itong nangyayaring barangay at SKA election ay partisan. Meaning, ang sinasabing non-partisan mga kababayan, pag nag-file ka ng COC mo, Certificate of Candidacy, wala kang partidong required na nakalagay. Samantalang, kapag ikaw ho'y kumandidato sa presidente, vice president, senator, congressman, governor, board member, mayor, at konsyal ng bayan, hindi tatanggapin ang COC mo, Certificate of Candidacy, kung wala kang partido. Unless nakalagay doon is independent. Ngayon, sa barangay, hindi nire-required yung isang linya, isang grupo, mula kapitan hanggang barangay kagawad, pwede ka mag-file na walang partido. Pero partner, nagtataka ako doon sa sinasabi ng COMELEC. Pwede daw magdeklara. Alam ba, ang binabanggit nila ngayon sa ating sa sistema ng barangay at SK election ngayon sa atin, ay parang partisan candidate dahil dala-dala ng mga politiko. At sabi ng COMELEC, pwede daw magdeklara yung isang partido kung sinong i-endorse nila. Parang ganun ba, partner? Naiiwagaan ako. Kasamantalang, yung isang organisasyon, yung Lente, ay sinasabi nila, hindi, non-partisan lahat.
Hindi, kahit sino naman, even ikaw, pwede ka magdeklara kung sino sinusuportahan mo. Kahit sinong organization, kunyari isang non-government organization, o kaya Catholic, mga Catholic Church, o kaya anumang religious group, o pwede ka namang magdeklara kung sinong gusto mo. Karapatan mo yan. Yung bang mayor partner, pwede magdeklara siya kung sinong dala-dala. O pwede naman magdeklara si What Mayor. if partner yung traditional Huwag mo lang gagamitin na kunyari ang partidong ganito, kunyari ang PDP. Halimbawa, Action Democratic, Oo. dala si ganito, si Oo, so walang ganun. Oo, walang ganun. At saka hindi nire-required. Partner yung yung traditional politics sa isang lugar, pwede rin siya mag-endorso. Oo naman. Pwede ka mag-endorse, karapatan mo yan. Pero hindi nga nire-required sa COMELEC. Huwag na tayo halimbawa, MBS, partner. Ito, mga local party ito dito sa atin sa lalawigan. Pwede ba siya? O pwede siyang magdeklara, karapatan yun. Pero hindi doon sa legal na aspeto, hindi required at hindi rin pinapayagan ng COMELEC yan. Alam mo, may mga butas yung mga batas-batas. Pero lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, although alam naman ng mamamayan yan, na kahit non-partisan na politics itong barangay election, ito'y kinakababawan ng mga politiko. O, kanya-kanyang kanya. Kasi ngayon, isa sa mga political testing parameter, Testing ground. itong barangay at SK election, nagmamanok ang isang mayor, ang isang governor, o ang isa mang gustong pumalaot sa susunod na eleksyon ng kanilang leader. Ngayon, dito nila yan titingnan sa eleksyon ng pangbarangay. Nga naman, kapag ang kapitan mo, ang nanalong kapitan ay bata mo, so magagamit mo na to, ma-influensyahan mo na to sa susunod na eleksyon kung ikay lalaban. O kaya dito sa Oriental Mindoro, hindi man lantaran, pero alam ng mamamayan, yung dalawang politikong nagbabanggaan dito ay mayroong nangingialam o nagmamanok ngayong eleksyon. Tama. Ang kanilang tulong dyan, number one, siyempre, yung kanyang mga bata-bata, kunyari, ako si politikong ganito, sa barangay ay dominant ko pa rin ng mga leader ko yung sasabihin ko, ito ang ating bata, ito ang ating manok. So nangyayari yun. Pati pera na kwan dito. Nagbibigay ito. Panggasolina. Ay, kahit saan nila, di ba? Kahit saan nila gagamitin yan. Basta't kunyari, konsyal, bigay ako sa iyo ng, di ba? Ganito. At nangyayari naman dyan, lahat yan pupustahan ni Mayor. Yung tatlong grupong naglalaban ay lahat ay tutulungan ni Governor. Tutulungan niya ni Congressman. Tutulungan niya ni kung sino man. Pupustahan lahat yan. Kanya lang, siyempre, kung medyo malakas-lakas ka at bata kita, ay kung nagbigay ako ng 500 doon sa hindi masyadong malakas, sa'yo, dubli. Sino man ang manalo sa inyo, akin. Ibig sabihin, walang galit-galit sa akin. Walang galit-galit sa akin. Kayo, kakampi ko, bahala. So, ginagawa yan. Marami ng kandidato, marami ng nanungkulan sa ating pamahalaan. Sabi ko nga, partner, kapag eleksyon, kung mayroong balasubas o tarantado o plastic, ano ba pwedeng tawagin doon? Hunyango na politiko, di hamak na mas maraming lukong butante. Dahil walang butante ang pinuntahan ng kandidato na sasabihin, bibihira siguro. Pag malakas-lakas ang apog mo, sasabihin mo, mayor o konsyal o kapitan, talagang hindi ikaw, hindi kita dadalhin. Si ganito talaga. Pero bibihira yun. Partner, bago maglabasan yung mga hunyango na sinasabi mong nagbabalat kayo ng mga yan, sabi ni Ces Rojas, preparation po ito nila para sa mga darating na halalan pa sa ating bayan. Yon, good morning po sa BHW at BNS at Barangay Police ng Barangay Lumang Bayan. Magandang umaga po sa inyong panonood. Ang kandidato dyan sa Lumang Bayan, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakapitan ay dalawa. Partner. Si dating, ito maganda ang kasaysayan itong si Consyal Biner Herrera. Nag-umpisa ito sa pagiging
janitor, parang maintenance. Maintenance, tapos nagkonsyal. Construction worker. Oo, sa trabaho naman, yung personal na trabaho, hindi construction worker. Baka hindi nga ito marunong magpalitada. Ang trabaho nito, number 1 ay yung barker sa sasakyan ni Rocio hanggang sa naging driver. Ibig sabihin, konduktor. Tapos, yung utility sa barangay. Pero ang ama nito, dating kapitan. Oo, pinakamatandang kapitan. Oo, dyan sa Lumang Bayan. Si Kapitan Tomas Herrera. At kung titingnan, hindi ho kami nangangampanya, sinasabi lang namin yung pagkatao ng isang kandidato dyan sa Lumang Bayan. Kung titingnan mo sa haba ng karanasan, ay mahaba-haba ang karanasan ni Biner Oo. kumpara dito sa kalaban niya. Kasi almost 9 years. Hindi lang partner dahil na-postpone na, ano? Oo. Ilang mga, baka 12 years na. Oo. Dahil itong kalaban niya naman, makikita mo to sa social media, TikTok lang ng TikTok. Oo. Ito naman si Biner ay katok ng katok. Yan ang ganyan. Ay, partner, baka may lakad ka pa mamaya, katok ka ng katok, bahala ka na muna sa paglakad mo. Oo. Magandang umaga po sa lahat ng mga... bukas ng eleksyon. Ba't mo alam yung mga ganyang kwento? Ano Ako pare? naiiwagaan sa'yo, partner. Kahit yung ilang mga... Ako, dikit na ako sa aking mga kaibigan, hindi ko naman namamalayan eh. Pero, ikaw, tapos alam mo talaga bang talent yan ng isang... ito yung sabi mo nga, ito yung passion sa iyo, itong pag-broadcast. Pero pati ito bang mga kwento ng mga ganito ako'y natutuwa at alam mo, may Nababasa natin yan sa partner, hindi ako naniniwala na babasa yan. Bulang Kristal. Yan. Diyan ako maniniwala sa bolang kristal mo na yan. Isa pa sa mga kwan ngayon, dyan sa... Ito yung mga kandidatong kapitan na pag-uusapan mo, talaga namang natulong ng todo-todo. Walang ambisyon na pang sarili. Sabi ko nga, doon sa palatuntunan natin, doon pa lang sa ano yung pwede yung pamantayan para iboto yung gustong maging kapitan. Number 1 dyan, yung kwan, hindi na yung pagbibigay ng project. Kunyari si kapitan, nagpatayo ng building para sa disaster. O kaya barangay hall, concreting roads, ano pa yung mga proyektong malalaki. Galing kay senator, galing kay mayor, galing kay congressman. Hindi na yan kasi kahit sino ang kapitan, patatayo yan ni congressman patatayo yan ni governor. Yung yung management, katulad dun sa basura, sinasabi ko, basura. At wag sabihin ni kapitan na i-honor niya yung mga i-honor niya yung mga pinatayo ng ng mga congressman na yan. Ano, partner? Tsaka ka. Kahit magkaaway kayo ng congressman, pag sinabi ng congressman na may project ako sa barangay na ito, na ipapatayo ko, ipapatayo ni congressman yan, di ka? Kaya wag akuhin ng isang barangay captain na kanyang project yun. Di ba nga? Napakaano naman nun. Hindi, iba-iba naman kasi kung ikaw naman yung medyo hindi madunong-dunong na kapitan, at inaayawan yung... Katulad na lamang dito sa barangay Santa Maria Village, sa Isimbi. Napag-alaman natin, may 3 pa lang incumbent na kagawad dito ang ayaw at hindi pumipirma doon sa mga legal papers para magkaroon ng CCTV camera sa mga vicinity ng Santa Maria Village. So, hindi raw pinipirmahan. Nung 3 konsyal. Napakaano. Hindi natin alam ano yung pinakang rason. Anong rason? May mga rason kasi yan kung bakit di pinipirmahan siguro. May mga... Una, mataas ang presyo. Depende yun sa... Kung ang budget galing sa barangay, pera ng konsiho, pera ng mamamayan ng barangay, kailangan busisiin ito ng nanunungkulan sa barangay. Ito para mas malinaw, hindi lang sa barangay Kung ang perang gagastusin ay galing, kunya, Oriental Mindoro, ang perang gagastusin ay galing sa buwis ng mamamayan kasi may 3 kasi ang pwedeng pagkunan ng project.
yung provincial taxes, yung local, at saka yung national, at yung mga bigay mula sa mga senador at mga sekretary ng gabinete. Personal yan, partner. Oo. Bigay. Kapag ang budget ay galing, kunyari kay Senator ganito, walang karapatan ang mamamayan, although may karapatan man, pero wala, ikaw na taga-sangguniang panglalawigan o sanggunian something o sanggunian barangay, kung hindi man galing sa barangay mo, yung pandang barangay mo, wala kang karapatan na busisiin because hindi ikaw ang may karapatan dahil galing nasyonal ang project. Pero pag galing doon mismo sa bakuran ng konseho, ni 5 centavos may karapatan kang alamin. Kunyari, overpriced to kaya hindi kami pumayag dito eh. Di ba? Pero kung galing sa ibang departamento, galing kay senator, galing kay konsyal, galing kay board member, wala kang karapatan na questionin Kung itong... overpriced man yan noon. Oo. Ang karapatan mo lang kung kailangan ng mga endorsement o kaya acceptance o anuman sa ilalim ng iyong pinanunungkulan ng barangay. So po pwede. I-proceed mo yan. O, bahala sila. Pero kaya yun yung mga dahilan. Siguro may mga dahilan din sila kung bakit ayaw nilang pumirma. Pero kung kapakanan ng mamamayan, sabi ko nga, pumirma ka sa hindi. Kung ako ang kapitan, pumirma ka sa hindi. Para sa kapakanan ng mamamayan. Itutuloy ko itong proyekto. Itutuloy ko itong proyektong ito. So ito yung kwento dito sa Santa Maria Village. So binibigyan din naman natin ng karapatan yung 3 konsyal kung bakit ayaw daw. Pero wag na nating pangalanan dahil brutal na kung babanggitin pa natin. Halimbawa, yung CCTV na yan. Sabihin na natin, siyempre may dahilan yan kung bakit hindi nga, tama yung sinasabi mo, may dahilan kung bakit ayaw pumirma doon sa isang proyekto, itong 3 konsyal na ito. Pero imagine na natin kailangan ng taong bayan, CCTV yan. Oo. Para sa seguridad ng barangay. So itong binabanggit natin, partner, simpleng pagpapaliwanag lamang doon sa pagtutol ng proyekto. Wala itong pagkakaiba sa mga national budget. Katulad na lamang sa Kongreso, hanggang ngayon, makontroversial pa rin itong tungkol sa pagtanggal ng Kongreso doon sa mga intelligence fund. Confidential fund. Confidential fund. Ni Vice President Sara Duterte. At lumalaki na ho ang issue nito na sinasabi ito ay political demolition para ho sa susunod na gustong kumandidatong Pangulo ho ng bansa after nito pong termino ni Pangulong Marcos. Dahil siyempre, the second ranking is Vice President. The Vice President. Oo, ang pwedeng kumandidato. At sinasabi na itong si Congressman Romualdez may ambition din maging Pangulo ng bansa. At tingnan mo, even si dating Pangulong Digong ay nakikialam. Parang ko na hindi natin, ewan ko kung politika ang pag-uusapan, sa tingin ko, hindi makakatulong yung pangingialam ng Pangulo dito sa usaping ito. Tama. Para sa kanyang anak. Simple lang naman ipaliwanag saan gagamitin ang confidential fund. Pinalaki nila masyado, sobrang parang naging guilty, naging defensive masyado partner do sa issue yung Duterte family. Kaya ang mabigat din partner na yung pera ng taong bayan ang nasa salaula dito sa mga ganitong issue na tayo buhay na na tayo dun kasi mga Pilipino partner pag may mga ganyang issue naging na nila yung hindi na ako makikialam, sila na ang bahalang bakal. Pero hindi nila iniisip pera natin yan pera ng taong bayan. Hindi, kung ikaw naman yung simpleng mamamayan, sa totoo lang, kung ikaw'y simpleng mamamayan, hindi, although may kuwang ka doon, may damdamin ka, iniisip mo rin yan. May say. Pero hindi ka naman na magsasalita. Number 1, anong mapapala ko? Anong boses ko baga? Gano'ng kalaki ang boses ko? Oo. Kailangan bang magmarcha kami sa kalsada para tutulan ito?
na kung gagawin ko to, ay sasabihin naman ako'y kalaban ng gobyerno. Ire-red tag kita. Oh? Ay, kita mo, ang sabi ni BP Sara, yung tumututol daw doon sa confidential fund na yun is kalaban ng pamahalaan. Ayaw ng kapayapaan. Oh, 'di ba? Kanya lang yung mga nanunungkulan na sinasabing kasi kung basta-basta ka lang congressman, basta-basta ka lang senador, hindi ka naman iimik, mananahimik ka na lang kung ikaw ay medyo patagi-tagilid na senador. Mananahimik ka na lang. Kung saan ka malakas ay doon ka, parang Oo. ewan ko. O kung ang sa Senado makikita mo lang na may yagbol Bago talaga. natin mailabas uli yung mga hunyango na yan, magandang umaga po kay Clea Dasil sa kanyang panonood. Magandang umaga po, madam. Sana ho ay lagi kayong ligtas. Oo, marami kang mga fans mo yan mga nanonood sa atin. binabati mo. Oo. At mayroon na ho tayong 34 minutos. Makalipas po ang alas 9 ng umaga, kami po ay live dito ho sa Mindoro Internet Broadcast sa Mimaropa Region, MIB4 sa palatuntunang saktong-sakto lang. Doon sa episode natin kahapon, ipinakita po namin yung isang magsasaka na 30 years, more than 30 years. Nag-iitik, nagmamanok, nag-alaga ng baboy. Ano bang tawag na? Yung parang hindi naman actually umunlad na partner. Pero hanggat ang pagbibisa. Pero maganda doon, sabi niya, pag maghahayupang ka o kaya magtatanim ka, magsasaka ka, kailangan nasa puso mo. Oo, yun. At passion mo rin. Yun nga yung ilang nag-comment sa atin ng mga kaibigan natin na parang magaling yung paliwanag nung nitong dating municipal administrator Angel Bobby Navarro. Doon sa mga pero ang nagdiin sa kanila, ang pagnenegosyo passion. Pagbibusiness passion, pag-aalaga ng high passion. Hindi ito usapin ng kikita. Although tama yung sinasabi mo partner passion na ito, pero may kikitain ako kahit kaunti. Yung Hindi, kundi yan kailangan din, tama, gusto mo yung ginagawa mo. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, counting failure niyan, dito na lang sa broadcast. Ako, ilang taon ako sa broadcasting. More than 20, 21 years. May ibig sabihin, may tagtaib at taghibas ng time na sa broadcasting mo. Hindi gusto ko yung ginagawa ko, kaya nga. Gusto mo ginagawa mo, ito, tuloy-tuloy. Yung kasingkuan, yung internet, naging masigla, naging aware, at naging interesado ang karamihang mamamayan nung pandemic. Nung pandemic. Nung in-interview ko si Attorney Mong, sabi ko, Attorney Mong, matatandaan ko, huli kitang na-interview nung sa likod ka ako ng camera nung Attorney Mong de la Fuente. Oo. Nung nasa kabilang himpilan pa ako. Sabi niya, hindi pare. Wala pang camera noon. Recording lang. Kasi more on voice on air tayo noon. So ngayon, nauso itong Facebook. Noon, may Facebook na. Hindi. Parang Twitter o hindi pa, wala pang Facebook, pero may internet na. May internet na. Ngayon, nung nagkaroon ng pandemic, nagka-interest ang mamamayan sa Facebook, sa internet. Kaya kaya doon nauso yung pagbablog. Although may nagbablog na nung araw, pero hindi ganun kadami. At ngayon, yung time ng pandemic, kumita tao dahil sa mga pag-vlog at nainip kasi ang mamamayan, walang ginagawa. So may internet. So nag-create ngayon, kaya tinawag na silang influencer, YouTuber, diba? Creator. Good morning po kay Consel Sani Gomez ng Barangay Fortuna, Socorro. Maraming salamat po sa inyong panonood. At laging ingat po lagi at medyo may edad-edad na rito si Consel Sani Gomez
Partner, ito yung presidente ng SACAP sa may Fortuna, yung Samahang Pangkabuhayan at Agrikultura ng Fortuna. Ayun, pwede nating sa isang araw partner, siguro makausap yung- natin. Baka pwede natin siya ma-picture o ma-interview dito sa ating palatuntunan. Org din ito na gumagana tol, nagmamaterialize yung lahat ng ng mga Oo. tao nila. At magandang umaga dyan kay Juan, sa kaibigan natin, kay Kunsyal. Dating naging board member. Magaling ito. Oo. Yung ating kaibigan dyan, si Philip. Oo. Kunsyal Philip Huson. Kunsel ng bayan ng Socorro. Kunsyal ng bayan ng Socorro. Naging board member ito. Kasabayan nito partner, 'di ba sina dating Mayor Bronjal? Oo. Sila yung number 1 at number 2 ata sa Bukal dati, tanda mo? Oo, si Kunsyal Philip Huson. Anak ito ng dating assemblyman. Oo, at pare, Huson. yung tatay niya yung apo ba? Justice Huson. Sila yung lihitimo mga liberal party. Oo. Partner dito sa Mindoro, sila yung nagdala, yung tatay ata nito o yung lolo nito. Oo, magandang lalaki pa rin, walang Sir Philip, kakupas-kupas. Sila yung mga lihitimong liberal party. Oo, nakatapos ito ng termino bilang konsyal, nag-board member, ng isang term, lumaban uli, talo, bumalik sa pagiging konsyal. Panalo. At parang last term na niya ngayon. Ito kung susunod na eleksyon. 2020 pa. Kaya may mga ganun naman kapag ikaw talaga mahal ng bayan, mahal ng mamaya. Pwedeng makabalik, Pwedeng makabalik. Oo. Pero may kanyan may mga punsoy-punsoy silang binabanggit dyan. May kilala ko Titingnan mo yung political history. Sabi, walang nakaalis sa posisyon na nakabalik. Di ba? Diyan sa bayan ng Nauhan. Ayan. Magandang umaga kay dating Mayor Mark Navarro Marcos. Partner, ito pa. Kay Rose Ann, pa-shout out daw sa pamilya niya. Pamilya Abella sa Bayuin, Socorro. Have a good, wonderful day. Mula po yan kay Rose Ann Panganiban. Socorro, kanyan. Isa sa mga agricultural productive yung Socorro. Sa prutas. Tsaka partner itong Baboy. Baboy partner, number 1 producer yan. Dito sa atin, sa Mindoro. Kanya lang yung kwan dyan. Pagdating sa information dissemination, Partner. mabagal, hindi babagal-bagal. Sadyang mabagal. Ay yung Office of the Municipal Mayor dyan, partner. Oo. Simple nga partner na sabi ko nga, yung interview natin dito kay Sir Bubi Navarro, na ang majority na nag-comment ay yung mga mag-aalaga ng baboy sa Socorro partner na pinanood nila. Simple lang hindi nga alam nila yung pagkukulambo kahit naman ako, hindi ko alam dahil di man ako nag-aalaga. Yung paglalagay ng sistema, nung pumasok itong ASF sa atin, yung African Swine Fever, yun lang pala ang isang pwedeng gawin. Ako, nag-alaga rin ako ng baboy, nag-alaga rin ako ng manok. Kaya ramdam ko yung damdamin na magbababoy. Malaki kasi ang pagkukulang ng gobyerno, hindi lang sa pagbababoy. Doon ho sa hindi lang ayuda ho Kasi pag sinabing ayuda, bibigyan ka ho ng cash para ho makarecover ka, makatulong doon sa agrikultura. Yun pong yung sistema ng pagsasaka, kailangan nakapackage yung alalay ng gobyerno. Kasi ang bumubuhay sa mamamayan is pagsasaka. Sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas. Kasi tayo ay nasa 75, more than 75 pa tayo ang ating bansa na umaasa sa agrikulturang kabuhayan. Yung mga industrial na yan, mga pabrika na yan. So hindi pa tayo hindi pa yan ang bulyom na pinagkukunan ng mga tax at kabuhayan ng bansa. Agrikultura pa rin. Pero ito yung napapabayaanan
ng national government kumpara sa mga bansang mauunlad pagdating ho sa agrikultura. Ngayon, ang mamamayan ay hindi na ho pwedeng bulahin ng sino mang nasa gobyerno kasi nga ho, through internet makikita mo na ho yung pagkakaiba ng ating bansa sa bansang mauunlad pagdating ho sa isang usapin, particular ho sa agrikulturang pamamaraan. Oo. Kahit may mga batas-batas tayo dyan, kapag yung implementation ay mahuna. Nagsusuntukan nga ang batas natin para... Di ba? Yun na lang binabanggit ko rito. Although nakita ko doon sa post ni Governor na kinukundina niya o mayroon siyang something sama ng loob at mayroon siyang babala doon sa mga mamimili ng baboy na wag naman daw hong baratin ang magbababoy. Pero ako nakukulangan ako doon sa press release na yun ni Governor. Ang sinasabi ko ho rito mga kababayan, mayroon ng talaan ang pamahalaang panglalawigan. Mayroon ng talaan ang munisipyo. At kung maaari, mayroon na ring talaan ang barangay na mag-uutos at magsasabi na sa aming barangay, ang bilibahan ng baboy na buhay ay 200 o kung magkano man. Para hindi naman gahasain. Ay, mga terminal. Hindi naman abusuhin pagsamantalahan ng sino man papasok sa barangay ang mga magbababoy. May proteksyon mula sa local government. Tama. Lalo sa panahon nang mayroon tayong kinaharap na problema ho doon sa ESF. Oo. Mapapangalagaan mo ang mamamayan ng mga magbababoy. Partner, tingnan mo ha. May mga ahensya ng gobyerno dito sa atin sa lokal na pwede naman, alam mo naman yung cost of production ng isang baboy. Ng isang manok, alam mo yan eh. Yung mga magsasaka na yan, yung mga magbababoy na yan, yung mag-aalaga ng manok na yan, yan pa mga nang di makatukoy kung magkano ang cost of production sa isang ulo ng alaga nilang hayop. Ba't ikaw, ano bang ahensya ng gobyerno ang dapat umaano doon? Dapat ikaw ang nagtatakda ng presyo. Yung magbababoy natin. Pero, kasi partner, wala talaga eh. Parang yung gobyerno, wala siyang matinding... wala siyang pakialam. Wala. Although may mga price free ceiling tayong tinatawag. Pero sa oras ng ganito, na mayroon tayong mga disaster, mayroon tayong mga kinaharap, kailangan pangunahan na ito ng gobyerno kasi binabarat eh. Siyempre, tama. Binabarat. Doon papasok yung sinasabi ni Kuya Bobby Navarro na hanggang walang tiwala ang mamamayan sa gobyerno, hindi basta-basta masasawata yung problema natin sa ESF. Sa ESF. Kasi tama naman sinasabi niya. Halimbawa sa akin, ito, binabanggit ko na ito sa aking palatuntunan partner. Sinasabi rin niya, kung may 10 akong baboy, namatayan ako ng 3, dahil doon sa fever na yon, doon sa sakit na yon, hindi ko naman sasabihin sa kanila, sa gobyerno o sa barangay, itatago ko yun. Kasi nga, baka kuhanin yung baboy ko, patayin ng taga-department, di lalong nawalan ako. Dahil wala namang subsidiya ang gobyerno para doon. Partner, tama yan. Pero kung may tiwala nga sa gobyerno at pinangangalagaan, nakikiisa, nakikiramay, ang pamahalaan sa mga magbababoy, sila mismo ang mag-iingat base doon sa mandato ng gobyerno. O, sasabihin ko na to, baka naman madamay pa yung natitira kong baboy. Total, ako'y pansamantalang bibigyan ng gobyerno. Ako na mismo ang voluntaryo magsasabi. O, gobyerno, mayroon ako ditong namatay na baboy. Tingnan nga ho ninyo, baka ho ito'y may sakit. O, pag sinabi ho positibo, sige ho, ilibing na natin ito. At least meron pa rin akong matatanggap sa gobyerno. Pero pag wala, tama yun, maniwala ho kayo. Yan ay yung parte niya, halimbawa sa baboy pa lang. Baboy pa lang. Pero pag pinalalim mo ang usapan na yan, kung paano magkakaroon ng tiwala ang mamamayan sa gobyerno, medyo mahaba-habang kaukawin yan. Partner, ano ba yung naitanong mo yung sinabi ni Sir Bobby Navarro, na parang may namatay na 2. Ito, yung dito sa atin sa ating lalawigan, hindi ko alam kung saan area yung tinatanong mo. Pero ang binabanggit ni Sir Bobby, namatay yung 2, may natirang parang 8 or 7. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mamatay. Buhay pa yung Buhay. malalakas pa, lumaki pa daw. Ibig sabihin, imagine mo,
Kaya ang panawagan ng mga magbababoy sa Manauhan, ay itigil mo na yung pagkal sa mga baboy. Dahil nga, baka nga makarecover pa. Kagaya ng sitwasyon nga partner na nangyari. Hanggang ngayon ay buhay pa yung kasama ng dalawang baboy na namatay na positive daw sa ASF. At yung daw pitong yung natitira ay positive daw sa ASF. Pero ngayon hanggang ngayon ay buhay. Ibig sabihin partner, parang naging lang collateral damage na lang yung gano'n. Kaya nakakaawa magbababoy natin. Meron na po tayong 48 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Live po kami rito ho sa studio. Ngayon kung medyo antay nga ho ninyo ay medyo malinaw-linaw patulad ni paring Omar, bumubuhos na ho ang malakas na ulan. Malakas na ulan. Dito ho sa lungsod ng Calapan. Harinaway bukas ay ito yung mga panahon na nagiging dahilan ko ba't yung ibang kababayan natin hindi makaboto. Pag medyo masama ang panahon. Pero partner, pag ganito mag-araw ng mga kaluluwa, talagang ganito ang panahon, di ba? Naulan. Oo. At ngayon lang ho nag-eleksyon sa pagkakaalam ko, sa pagkatao ko, sa bata ko pa hong edad, natatandaan ko ngayon lang nag-eleksyon ng Vermont. Ikaw, partner, noong mga panahon nyo? Partner, ako ngayon ko din lang na-encounter ito. Sa pagka-ano ko na, Noong mga dekada nyo? Basta ako lagi May pag ang eleksyon. Nilang tanda ko lang Pero syempre, ikaw naman yung makaranasan sa ganyan. Pero ngayon talaga partner nangyari, na Vermont. Vermont yung eleksyon. Kaya pwedeng maulan. Possible. Maulan tayo bukas. Anyway, tuloy-tuloy ho kami. Bukas ho, magbibigay rin kami ng mga ilang balita ho siguro. Wala naman ho kami mga poll coverage. Kung may mga kakaibang news, mga kaganapan ho sa atin hong lalawigan, siyempre, kahit pa paano maibabahagi po namin sa inyo, sa ating mga kababayang nanonood dito ho sa MI4, Mindoro Internet Broadcast sa Mimaropa Region. Inulit natin, araw po ngayon ng Linggo, araw ng pahinga. Sabi nga nung ilan sa mga kakilala ko, kapag ganito raw paring Omar, araw ng Linggo, tapos medyo maulan, ano raw ho ang masarap gawin? Ano raw ho ang masarap gawin pag mga ganitong maulan? Banding moment. Masarap ngayong gawin, pare, kapag maulan. Alam mo kung ano? Tumulog? Hindi. Magluto. Ng sampurado ho at saka tuyo. Lagi pinagsasama yung matamis at alat. Maalat. Tuyo at saka Sampurado. Oy, paalala natin, liquor ban ngayon. Oo nga pala, partner. Sa mga nagbabalak bumarik. Ay, wag ganun. At wala kang mabibiling alak ngayon. Malibala kung kahapoy nag-ista ka na. Delikado, partner. Pwede kang hulihin kasi kung makita ka, maamoy ka ng mga mag-checkpoint sa'yo. Hindi, number one dyan, ang mandato ngayon, ito maganda. Noong araw, hindi ganun ka-stricto. Sasabihan ka lang na bawal magbenta ng alak. Pero ngayon, kapag nagbenta ka ng alak, nahuli ka, pati tindahan mo, sarado. May penalty. May penalty pa ata, partner Oo. Lalo na kapag doon ka nagpapainom sa mga inuman ngayon. At kahit bahay. Ibig sabihin, partner, wala ngayong mga delivery ng SNB. Walang delivery ngayon. Good morning po kay Sir Narciso Gasoy Clerigo ng barangay, kay Konsel Gary ng Clerigo ng barangay Kamansihan. Pumapalaot din ito sa larangan sa lona ng politika ngayon, partner. Anong nilalabanan nito? Kapitan. Kamansihan, Calapan City. Oo, Kamansihan, Calapan City. Good morning po kay Sir Narciso Gasoy Clerigo. Ano to, incumbent? Hindi, partner, may partida. May grupo. Ngayon lang siya lumaban. Ngayon lang, partner. Ngayon lang siya lumaban. Dating konsyal. Dating konsehal. Good luck, Kapitan. Okay. Hari naway makamit ang kagustuhan para sa mamamayan. Ang butuhan bukas, yan, partner. alas 6, bukas na. Ang voting precinct. Oo, pero ang schedule ay alas 7 wari ng... 7 Oo. Ang maganda dyan,
Itong iniinom natin ay kung ano ito. Mineral water. Ayan. Oo. Walang halo yan. Tsaka hindi na ako nagiinom ng mga may alcohol, pare. Kaya nga ako, bilda ako sa iyo, partner. Oo. Mahal mo sa kalusugan talaga yun. Kasi lagi kang panalangin ng panalangin na bigyan ka ng mahabang buhay at magkaroon ng good health. Ay kung sinisira mo naman ang iyong katawan, yung naninigarilyo ka. Di ba? Naninigarilyo ka. Pagkatapos nagiinom ka. O, tapos nagsasabong ka. Partner, ako. Tama na, partner. At baguhan niya. Di ba? Nagiinom ka. Ang aking bisyo ay serbisyo. Yung? Sabi nga ni Mayor Lito Malabanan, ang layunin ay maglingkod sa mamamayan. Pero may sinasabi rin. Ito yung yung mga verse dyan eh. May sinasabi ho sa Biblia na ang pag-inom ng alak at paglalasing ay nakakasama. Ito nga naman. Nakakasama talaga. Nakakasama. Naman. Kasi karamihan, nung isang araw, mayroon hong vehicular accident dyan no, sa barangay Bunbun. Yung pong mga naputulan ho dyan ng paa na disgrasya ay may impluwensya ho ng alak. Karamihan kapag nasubra, anumang sobra ho ay masama. Tsaka partner, kalimitan naman ng aksidente, 100% o 90% ayan eh. May liquor related eh, nakainom. Naka-atras. Oo, naka-atras. Yung sasakyan. Yung sasakyan. Naka-reverse. Pero may sinasabi rin pare. Na pwede ka rin daw mag-inom ng alak. Nang kaunti lang kapag ang iyong sikmura ay humahapdi o nalalamigan. Pwede ka rin uminom ng alak. Kasi even si Jesus Christ, di ba? Uminom ng alak. Pero hindi naglalasing. Hindi naglasing, pampainit lang daw ata yun ng mga time niya. At saka kung kinakailangan ay, wag na. Kung maaari, wag na. Wag ng kaunti. Bukas alas 7, pwede na ho kayong bumuto. At ang cut-off niyan ay alas 5 ng hapon, alas 3, alas 4. Alas 3 ng hapon. Pero yan mano-mano. Mano-mano ho ang bilangan. Kaya medyo mabagal partner yan, no? Oo. Kaya ang tagubili natin sa mga boboto bukas, maggawa na ng kodiko. Para hindi na natin alas sa kisame para kung sinong iboto. At ang tanong dyan, kayo ba alam nyo pa, tanda pa ba ninyo ang pagboto ng mano-mano? At ang presidente, oo. Yung pahanapin mo yung presento mo. Tapos yung mano-mano, hindi na sinusuot kasi walang hindi automatic. Mahal yung partner. Pero kapag kayo'y nasa loob pa ng presento, kahit cut-off na, tuloy ho ang pagboboto nyo. Pabubotohin kayo. Yung mga kandidato, may certain area lang pagkatapos yung bumoto hanggang saan lang kayo. Hindi kayo pwedeng makita pa doon kasi may election hearing ho kayo niyan. At yung mga kandidato partner, di ba? Bawal lang mamigay kung ano-ano, polyetos. Pero sa labas, mga sampul balot, mayroong mga namimigay pa rin yan. Pero parang pinagbabawal pa ito. Pinagbabawal na rin partner. Oo. Medyo, alam mo partner, ngayon ko lang na medyo maselan yung Comelec ngayon. Ibig sabihin ko, medyo sobrang stricto. Kahit partner yung pamimigay ng candy, ng halimbawa ay t-shirt, kandidato kunwari ako, bawal talaga eh. Parang ang nila, ang isang butante, parang piso lang. Piso ba? Hindi, kasi nasa batas. Yung constitution na yon parang 70s, 80s, 1960s pa. So, kailangan, nung panahon kasing yon iba pa ang mentality ng mamamayan. So, ngayon, umaangal yung ilan, kailangan amiyendahan yung batas na yun. Kanya lang, sinong congressman o senador ang maglalakas ng loob para amiyendahan ito? Para amiyendahan yung gano'n. Karamihan naman doon sa mga batas, kapag wala kang personal knowledge or personal interest, yung mga existing na ordinansa,
hindi na ito masyadong pinakikialaman ng Senado, ng Kongreso, o kaya ng sangguniang, yung mga pang local ordinance na kailangan amyenda. Dito na lang sa lungsod ng Calapan. May mga batas dito na sinasabing hindi applicable na naaproba nung nagdaang administrasyon o mga nauna pang administrasyon na ipinatutupad ngayon ni Mayor Malol Morillo na sinasabing hindi applicable Sa Calapan City. Pero hindi, wala kang magagawa because ordinansa, kailangan ipatupad ito ng sino mang namumuno. Unless na ito'y amyendahan o pawalang sala sa pamamagitan ng isang resolusyon, pawalang bisa sa pamamagitan ng panibagong ordinansa. Ay katulad itong plastic na itong ipinagbabawal. Ito'y sa panahon ni ipinagbawal to o nabuo ang ordinansang ito, panahon pa siguro ni Mayor Doy, Congressman Doy. Hindi ito pinatupad ni Congressman, ni Mayor Arnan. Kasi nga, nakita niya, sabi ayon sa kanya, ay tapos nagkaroon ng pandemic, hindi pa napapanahon. Kasi yung pagpapatupad kasi ng isang ordinansa, depende yan sa namumuno kung, although ipatutupad yan, pero kailangan pwedeng stricto o pwedeng hindi. Pero kung ikaw ang pulis o sino man yung nagpapatupad ng batas na naglabag ka, kunyari itong sa plastic, hindi ito ipinatutupad ni Mayor. Hindi, walang pakialam muna. Pero kapag nagkaroon ng pagkakataon ng isang pulis o sino mang ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa environment o kalinisan ng bayan at ikaw ay natikitan sa ganong uri ng city ordinance number, ipinatutupad mo ito ni Mayor sa hindi, ikaw ay pwedeng kasuhan. Di ba? Pwede kang kasuhan. Magkaiba kasi yung prosigido ang administrasyon o ang pamahalaan na ipatupad itong batas na ito. Kumbaga, priority na yan. Oo, kumbaga matindi na ang kampanya mo. Ngayon, ito'y halimbawa lamang na binabanggit natin. O ngayon, medyo maluwag ho ngayon ang city government dahil sa batas na ito. Kasi ngayon, naglipanan pa rin yung plastic ngayon dyan sa pamilihang lungsod ng Calapan. Meron pa rin. Kumpara nung mga naunang buwan na naging stricto dito ang pamahalaang panglunsod. Ang tanong, niluwagan ba to ng pamahalaan o pinabayaan na lamang na umagos ang tubig papunta sa dulo na parang wala nang saysay at hindi mo na maririnig ang lagaslas? Di ba? Kasi stricto ka, tapos utay-utay mo ngayong niluluwagan or nakakaligtaan mo na lamang sa marami mong ginagawa itong mga bagay na ito. Ito ba ay diskarte lang o ito ba ay ng higpit luwag? Oo. Partner, ng iyong batas? Kasi walang pagkakaiba to doon sa national policies o national law o po mga presidential decree doon sa tinatawag na gambling operation. Di ba? Pag sinabing may mga gambling kasi, may tinatawag na illegal gambling, sugal. May sinasabing illegal na sugal. Illegal gambling na tinatawag. Ano yung mga illegal gambling na tinatawag mga kababayan? Yung wala kang permit. Hindi ka nagbabuwis. At may mga gambling na kahit kailan ay hindi pwedeng bigyan ng permit kahit humingi ka. Ano yon? Gambling. Number 1 dyan, waiting. Kahit humingi ka ng permit sa gobyerno, ay hindi ka po pwedeng mag-operate. Kasi hindi ka nga pwedeng bigyan ng permit. Kasi may gambling na legal. Ano yung gambling na legal? Sabong. Huwag tupad, ha? Hindi tupad, ha? Sabong. Smart lottery. Yung mga pira-piryahan na yan. Di ba? Ano pa? Yung bingo. Raffle. Bawal, partner. Hindi, raffle. Kung hingi ka lang ng permit. Pwede ka humingi ng... ganito kasi ang raffle. Pag ang raffle ay nag-i-endorso ka ng isang produkto, kunyari, isang parapol, kunyari itong mga sachet-sachet. Ang kumpanya nito ay may promo. Magpaparapol kami, ilagay mo lang yung plastic sa tambyolo, kunin mo yung mga ganito, rarapol kami, mananalo ka ng sasakyan, house and lot, ganito.
kukuha ka ng permit ngayon sa DTI. Permit. Pero yung regular Sabi raffle, ko pala partner yung RIPA ang bawal. Yung oh, RIPA. ripa, bawal. Basta't may lahat na may kaugnayan sa numero na may tatamaan ka is illegal kung hindi ka kukuha ng permit. Pero mayroon namang mga, kahit kumuha ka ng permit, hindi ka talaga bibigyan ng permit. Kahit tupada, wedding, peryahan, ayan. Oh, ang peryahan sa bawat barangay, yung traditional na peryahan, hindi naman bawal. Hindi bawal yan. Tradition yan. Nakikita ko Pero pag may sugal na doon, may sugal na, may tayaan na, yung barabaraha. Okay. Isang halimbawa, ang tanong, yun po bang mga peryahan o may mga tayaan sa mall, katulad sa Robinson, may mga tayaan dyan. Oo, may peryahan dyan. Yan ay legal kasi kasama yun doon sa recreation activities. May mga tawag sila dyan, may mga basis sila dyan. Pero yung peryahan sa barangay na may sugal, may baraha, is bawal. Pero depende rin yan sa nagpapatupad. Kasi tanda mo panahon ni Duterte, yung tungitan, majong, bawal na bawal. Huli ng huli. Huli ng huli, kahit may patay. Bawal yung sugalan naman sa patay, tradisyon naman yan. Tradition din naman. Yung sabong, tradisyon talaga. Kanya lang, tradisyon na illegal. Kasi ang tinatamaan nito, yung mga may lisensya, yung mga nagbabayad na. nagbabayad sa gobyerno. Kasi kung papayagan mo yung kaliwat kanan may sabong, may tupada, kawawa naman yung nagbabayad, yung may pwesto. Kalimitan nga partner, halimbawa yung may-ari na sabungan, naka-monitor na may tupada sa ganun, lakihan. Ay sila nga nagpaparade ko minsan partner Oo, siyempre. Para doon sa kanilang business kasi yung kanila. Oo, pupuhunan na nila yan. Maraming bawal na nangyayari, pero tinotolerate na, depende yan sa lagay tuloy. Depende yan sa agency. Kung paano tayo patutupad. Maraming bawal na nangyayari. Kanya lang, kahit sinasabi, masarap ang bawal, pero wag ho kayong magkampante. Dahil ang lahat na lumalabag sa gobyerno, hindi man ho kayo singilin sa lupa, sa langit, wala number. Kugnayan nun. Wala na po kaming oras, mga kababayan. Wala na kaming oras ni kasamang Omar. Next Saturday. Oo. Partner. Saturday. 9 to 10. 9 to 10 ho kami. At ikaw naman ay Lunes, may programa. Tomorrow may programa ako. 10 to 11 naman. 10 to 11. Buboto ka muna. Yes, partner. Isayang yung boto ko yan. Oo, wag hindi buboto. Kasi yan ang nag-iisang karapatan at pribileyo mo sa loob ng ilang taon. Tama. At diyan ka na makakabawi doon sa mga hindi ka iniintindi. Hindi ka nilista sa ayuda. Okay. Sige, partner. Edmond Sera, kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po.